Magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po si Dr. Jeff Ho. Nandito naman po tayo sa ating clinic at ipapatuloy po natin yung ating live consultation. At nasa harap ko po ang isang pasyente at medyo nahihiya. Sabi niya ayaw daw niya makita. Ayaw daw niya na isama ko siya sa video recording. Sabi ko nga sa kanya huwag kang mag-alala. Ang pwede lang dito yung cute. Okay? Ikaw hindi ka cute joke lang. Ilang taon na po kayo? 19, 19. So, ano yan? Grade 12? Grade 12. Sus, ayan. Grade 12. Dapat wala yung grade 11 at saka grade 12. At ako po'y nakikiusap sa gobyerno natin, lalo si President BBM, na kung pwede, tinanggal na niya ata yung NTL, yung Native Tongue Language or yung Mother Tongue na tinuturo yung Bisaya. Tinuturuan mga estudyante sa grades 1 and 2 ng Bisaya. Okay? When in fact, hindi naman kailangan ituro yung Bisaya sa classroom. Sa bahay pa lang, sa kalye pa lang, sa labas ng classroom pa lang, nagbibisaya ng mga estudyante, tapos tuturuan pa ng mother tongue. Ano ba yan? Kung sino yung gumawa, yung nag-approve ng batas na yan, talagang hindi ko maintindihan. Ako nga, pure Chinese ako. Pure Chinese by blood. Sa bahay, bawal kami magbisaya kasi napaka-stricto po yung mga magulang namin. Kahit yung mga words like bitaw, lagi, ang mga Bisaya yan, expressions, bitaw, lagi, magagalit ang mga magulang ko. Bakit marunong ako magbisaya? Kabalugin ko magbisaya kay Dream ako nagdako. Sa classroom pa lang, itong una, nag-Bisaya naman mi. Nga tudluan pa mi o Bisaya sa teacher. Ano ba yan? Pwede ba? Ngano makaibalom ako ba Bisaya na wala may migitudluan o Bisaya? Wala kaibalo ang kining mga mambabatas nag-approve. Naghimuhimo og ng mga balaod na dili man pabor sa atong mga estudyante. Dapat English na nga. Tingnan mo. Sa palagay ko, yan ang isang rason bakit mahina ang comprehension at ang expression ng English language ang ating mga kabataan ngayon. Buti na lang tinanggal ni President BBM, if I'm not mistaken. And I wish, pati grade 11 sa grade 12, pakitanggal na ninyo yan. Kasi lahat ng mga professionals ngayon, or majority I would say, puro hindi dumaan ng grades 11 and 12. And we are performing, well, humility set aside, we're performing above par, better than the professionals of other countries na kaya tayo ang hinahanap, mga professionals, mga Pilipino na professionals ang hinahanap ng ibang bansa para magtrabaho doon kahit hindi tayo dumaan sa grades 11 and 12. Ayan. Sorry ha. Advertisement lang ito. Anyway, ano problema natin? Gahi ang imuha? Gahi! Ang gahi sa Tagalog is matigas. Kaya sabi ko, anong matigas sa kanya yung sa baba? Kasi ganun siya gahi. Pag nahiya, minsan nakala ko yung sa ibaba. Kaya nahiya, gahi. Yun pala dito talaga ang gahi or matigas. Sa dapit. Sa lieg. Okay. Hindi naman matigas. Hawakan ko yung sa baba. Matigas yan. Ito. Feel mo doon. Bago kumatawa. Feel.
Ang feel, English yan, feel ha. Parang parang gugma. Or sa Tagalog sa gugma is parang in love, gugma. Ha? Okay, anyway, matigas talaga. Ilan araw na pa yung matigas? Months na, Dok. Ginadala, kaya bila ko mawala kapag wala nang... Months. Okay? Hindi kayo na-aksidente? O ko, Dok, last year po. Last year, saan nila nagre-ring po ang telepono. Sandali lang po. Ayan, pakitubag daw niyan. Hello, yes. Magandang hapon po. Kadyut lang ha, kadyut lang. Yan, palit daw itubag. Okay. Sige. Last year po, Dok. Paano kayo na-aksidente? Like, akong ulo, Dok ba? Napaganon. Nakuha lang po wala. Naspis ka na buko pero Walang nakita. Pero na man, Dok. Pinasigaray ugat na kuandok ba? Na parang dito sa leeg. Oo. Totoo po yan. Kasi ang CT scan siguro, sa ulo yun, di ba? Cranial CT scan, right? Sa head. So wala kayong injury sa head, pero malamang yung cervical spine ninyo medyo nagkaroon ng problema nung nauntog kayo. Paano kayo nauntog? Wala akong nakatulog mo gugod. Ay, so natutulog kayo, nahulog kayo sa kama? Dili, pag basketball ako, na-slide ko din. Nag-basketball kayo. At natamaan kayo dito sa na-slide dito. ko. Pero hindi kayo nawala ng malay. Nawalan ng malay mga 2 minutes 5. Okay. Tapos, nung nangyari nun, nararamdaman ninyo kaagad yung sakit sa leeg. Hindi kayo na-x-ray sa cervical spine, hindi po. Okay, so kailangan talaga yan, no? Pag nauntog sa ulo, minsan ang focus po kasi natin sa ulo lamang, no? Lalo pag syempre, pag malakas. Pero kadalasan pag mauntog tayo sa ulo, yung ganyan na scenario, kadalasan hindi pa ako nakainkwento ng pasyente nagkaroon ng serious brain damage, no? Okay, kaya hindi ko sila pinapa-CT scan, no? Unless nawalan sila ng malay, no? Or nagkakaroon sila ng epilepsy or seizure, no? Or pag naka-recover sila, yung isang kamay, isang paa walang lakas, or kaya palagi natutulog na, or kaya super sakit yung ulo at saka ginigising sila sa gabi at sumusuka sila. Okay, ito yung mga simptomas or mga reklamo ng pasyente na kailangan na po sila i-CT scan, no? Pero katulad ng sinabi niya, nawalan kayo ng malay na 2 to 5 minutes, sure kayo? Mga 5 minutes. Talagang wala kayong malay. Ay, nakamata ko, totoo. Sandali lang pa. Ang pag sinabi ko mo na walang malay, talagang hindi mo alam anong nangyari. Wala kang naririnig na boses ng mga tao na lumalapit sa iyo. May naririnig ka ba noon? Opo, pero mga pagka-after nakamalay na ko. Nakamalay. Nakalingkod na ko, Nakaupo kayo. Anyway, justified naman po yung CT scan. Mukhang malakas talaga. Pero negative sa CT scan, no? Wala nakitang hemorrhage or blood clot. Wala, no? Malamang meron siyang tinatawag natin na cerebral concussion. Pag cerebral concussion dahil sa untog, okay, nawalan sila ng malay, pero sa CT scan, negative. Yun po ang cerebral concussion. Okay, pero dahil po sa, syempre, minsan, ang cervical spine po, magkaroon ng konting dislocation, okay, kailangan sana yung cervical spine, kailangan sana ipapa-x-ray. So hanggang ngayon, hindi pa po kayo na x-ray ng cervical spine, hindi pa po. Mukhang kailangan po natin yan, no? Pero, dahil ayaw natin na gagastos na naman kayo, i-try na lang muna natin yung gamot. Pain reliever lang po. At saka, pag hindi talaga mawala sa pain reliever, I would suggest na magsuot ka rin ng cervical collar, just like me. Okay? Tapos, kung talagang hindi pa rin mawala, okay? Saan yung Dok? Kirot lang. Kumikirot dito. Syempre, pag maipit yung nerve dito, pwede umakyat yung sakit sa umakyat. Kasi yung nerve galing dito, yung C2. No? Yung C2 na nerve, umakyat dito. Okay? Kaya, okay.
pumunta sa likod. So yun pa ang typical na may naipit na ugat. Malamang meron kayong konting dislocation, no? Well, usually yung disc ang umuro ng konti. Kasi sa pagitan ng dalawang buto ng cervical spine, meron silang malambot na buto na tinatawag natin na disc. Yung malamang yun po ang umurong paatras at naipit po yung nerve left or right, left side lang, sa left side. So yun, so kailangan po bukod sa pain reliever, huwag kayong lumingon pa ganon at pa ganon. Kailangan isabay po niyo yung ulo at saka yung balikat ganon. Ano? Ganon yan, sabay yan, ha? Ganon. Hindi yung pwedeng biglang ganon. Kahit gaano kaganda yung babae, huwag kayong biglang lumingon, ha? Dahan-dahan lang para hindi masyado halata. Okay, di ba? Okay, at saka huwag kayong tumingin sa taas or kaya tumingin sa baba. Pwede pag isabay mo na yung katawan mo pag ganon or magbaw ka pag ganon. Okay? O, para hindi lalong maipit yung nerve, ha? Okay? Kung talagang hindi mo wala sa pain reliever lamang at hindi niyo sinusunod yung payo ko kasi minsan makalimutan natin, biglang tayong gumanon o ganon o magtingin sa taas, syempre, patuloy pa rin ang pag-iipit. Then, you will be required to wear a cervical collar. Kasi sa cervical collar, hindi kayo makalingon na hindi niyo isabay ang balikat o hindi kayo makatingin sa taas na hindi isabay niyo ang upper half of your torso, okay, when looking up. Okay? So, baka you'll be required to wear a cervical collar, no? For 3 months. To allow yung pag-urong ng disc, to allow na babalik siya sa normal location. Okay? Now, pag hindi pa rin mawala, despite wearing the cervical collar religiously, then baka kailangan nating cervical spine x-ray, which is the cheapest and the first step, no? Okay, sa pag-investigate kung ano nangyari sa cervical spine. Then, pag hindi makita or wala tayong makita sa cervical spine x-ray, then next natin ay baka cervical MRI. At sana nga hindi, kasi magastos. Okay? Maraming salamat po.